Alam nyo, mga kababayan, ito, si Kaufman, okay, dito pa lang sa kapapasok, ay talagang isinuka na yan ng mga kliyente niya. Yung Vice President, basahin ko na lang, yung Vice President ng Central Africa, ng Central African Republic, na si Jean-Pierre Bemba, basahin ko na lang ito yung post natin. Kaufman isinusuka ng kanyang kliyente. Ito yung ano yan, article yan pag pinuntahan nyo Ayan yan galing yan sa ICC document yan. Sa ulitin ko, hindi ko yan ginawa. Okay? Pero pinaliwanag ko na yan. Gusto nyo basahin, okay? Basahin nyo. Pero, eto. Oh, wait. Hindi nyo nakita yung stream. Tika, wait. Wala ako. Sorry mga hitad. Yan pa rin yan. Yan yung link na yan, okay? Diretso yan sa court records ng ICC. Ang sabi ko dyan, noong January 2015, ipinahayag ng ICC, pinayagan ng ICC si Kaufman na umatras bilang defense counsel ni Jean-Pierre Bemba, isang dating Vice President ng Central African Republic na naharap noon sa Article 70 charges ng mga kaso ng obstruction of justice, panunuhol sa testigo at falsification ng mga ebidensya. Ayon mismo sa document, ICC, si Kaufman ang humiling ng withdrawal habang si Bemba ay sumulat sa korte na pumapayag siya at agad na pinalitan si Kaufman ng bagong abogado na si Melinda Taylor. Walang na-delay sa process, sabi ng ICC, pero malinaw sa records na wala ng communication si Kaufman at Bemba ilang linggo bago ito formal na umalis o binitawan o nag-withdraw sa kaso. Kaya sabi ko, hindi ba palpak yung ganyang klaseng abogado? So may precedence na, mga kababayan, na ang ginawa ni Kaufman na iniiwan niya sa ere yung kanyang kliyente. Kaya nga, di ba sa statement ni Hanelet, nung nagpa-interview siya, nung dyan sa Duterte Street, wala namang abogado na dumadalaw sa kanya. Doon nagalit, doon naging revengeful or vindictive si Kaufman. Kaya hindi ito, sabi ko dito, which is hindi ako nagsabi, actually court records. Hindi ito ang unang beses na may isyong ganito si Kaufman. Ulitin ko, hindi po ako ang gumawa niyan. Based yan sa court records. Noong 2022, sa kaso naman ni Maxime Mocom, muli siyang naitalagang counsel, pero tinutulan siya ng mismong kliyente. Ayaw sa kanya. Pero dahil legal aid counsel siya, walang nagawa si Mocom, kundi kunin siya. Sabi ko, hindi ba ito nakakabahala na sinusuka na si Kaufman ng kanyang mga kliyente? Dalawang kaso, magkaibang akusado. Pero parehong nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng client o ng kliyente at si Kaufman. At ngayon, panibagong tensyon na naman sa kaso ni PRRD dahil sa pagiging vicious, maangas, vindictive at pambabastos niya kay Hanelet at now kay Harry Roque na hindi naman pinakikialaman yung ICC proceedings na yan. Ngayon, sabi ko nga, siya yung abogado ni Pangulong Duterte. Kaya ang tanong ko sa inyo, siya ba ang best choice? Magtitiwala pa ba tayo sa taong ito na nalaman na natin, isinuka siya ng dalawang kliyente niya at iniwan niya sa ere for a couple of weeks na hindi niya pinuntahan yung kliyente niya si Bemba, tapos bigla siyang nag-withdraw. Paano mo pagkatitiwalaan yan? Nabastusin niya si Hanelet. Kaya kanina sa mga sinabi ko, in the past, na may karapatan si Pangulong Duterte yung akusado, okay, na hindi lang basta magkaroon ng matino o maayos na abogado. Pero yung abogadong mapagkakatiwalaan mo, nirespeto ang pamilya mo, hindi bastos, hindi barambado, hindi maangas. At lalong-lalo na, sabi ko dyan, na hindi nag-o-offer o nagpaparinig kay Marcos Jr. o nagsasabi na, o bangag, baka naman, you can invite me in Manila so I can sit down with you, Ayan po yan, yung papeles na yan. Ayan, nakita nyo yan. Ngayon, tignan natin, okay? Kung ano pa yung meron dyan. Ito. At dalawa yan, yung ating dating teka lang. Wait a minute. Dalawa yan yung pinost natin. Tanggalin ko muna, ha? Si Harry yan, yan. Ngayon, mga kababayan, okay? Here we go. Asan na yung isa? Where is that? Ba't lumalabas tong mga kaputahan na to? Hindi ko naman, hindi ko naman sila, what do you call it? Here we go. Asan na yung isa? So, that one. Okay, here we go. Ito, here's another thing. Kaya sabi ko, sino ba to si Kaufman? Okay? Ito pa yung isang post natin. Sino ba si Kaufman, mga kababayan? Kailangan ninyong makilala kung sino ito. Ito siguro kilala naman ni Inday Sara. So, tignan natin. Kaya sabi natin, I wish talagang mapalaya ni Kaufman si Pangulong Duterte. Pero sa pinapakita niya, my God, ipupusta ko ang alindog ko.
kung mapapalaya niya yan sooner. Here we go. O yan, sabi ko, sino si Kaufman? Bakit nga ba siya umatras? Bakit umatras si Kaufman kay Bemba? O, kaya nga sabi ko, kinalkal ko yung ICC records. Yung mga dokumento, yan, January 8, 2015, pinayagan ng ICC si Kaufman na umatras bilang abogado ni Jean-Pierre Bemba, isang dating Vice President ng Central African Republic na kinasuhan, Republic pala, not Republican, African Republic na kinasuhan sa Article 70, Obstruction of Justice. Ayon sa records, halos 3 linggo walang communication si Kaufman sa kanyang client. Si Bemba mismo ang nagsabi nito sa sulat niya sa ICC. Kaya humiling siya ng bagong counsel na si Melinda Taylor at agad din itong pinayagan ng ICC. Kaya nga ang tanong, lagi tayong may tanong, sa isang high-profile case, paano mo kakalimutang makipag-chikahan o makipag-ugnayan sa mismong kliyente mo? Sumagot ka, Kaufman. O bakit itong si Bemba, in 2015, sumulat sa korte na 3 weeks, hindi mo niho, wala ka. At ngayon, ikaw defense lawyer ni Pangulong Duterte. Hindi ba delikado si Pangulong Duterte? Hindi ba nakaka-alarma ito? Kaya dapat, sinabi ko dito, yung gantong mga klaseng detalye o background ng isang abogado katulad ni Kaufman ay dapat scrutinize o suriin o himay-himayin yung kanyang track record. Imagine mo, kliyente niyang 2, walang tiwala sa kanya. Yung isa, wala lang magawa. Kasi legal aid, walang pambayad. So para sa akin, terminate Kaufman now at hindi talaga siya mapagkakatiwalaan. Kasi ngayon, sumasaw-saw siya, di ba? Sumasaw-saw siya sa away. Not really away, sa mga isyong ganito. Kaufman Budol. Sabi ni Nash Salim, nakakatakot naman yan. Ganun pala ang actually, meron pa akong documents na hindi ko lang pa, bukas ko siguro tungkol kay Kaufman. Okay? Bukas na lang yun. 3 dokumento, I think, ang nakuha ko patungkol sa kapalpakan niya. Now, sabi ni Christy Sotibi, being an Iminatics talaga is diagnostic. Wala. Sign of mental illness. Bakit uuwi sila to phase 7 warrant of arrest from a tyrant governor? Bakit may nagpapauwi ba sa akin, Christie's? I know. Kaya hindi umuwi si Harry Roque dahil pwede siya magurgur. Sabi ni Hazel Corpus, nandidilim ang paningin ni PRRD, may edad na. Oo nga, alam mo, sa sinabi ni Hanelet na nakakalimutan ni Pangulong Duterte, minsan yung mga pangyayari, hindi natin alam na sabi niya may mga panahon na hindi na maalala ni Pangulong Duterte yung mga bagay, lalo na ng presidency siya. Nakakatakot at nakakawa yung Pangulong Duterte. Pero sabi ko nga, pinagbigyan na natin si Kaufman ng ilang buwan. Okay? Alam natin na siya ay hindi decision maker when it comes to visiting rights or visiting privilege. Pero trabaho niya bilang isang counsel, bilang isang abogado ni Pangulong Duterte na makipag-communicate kay Hanilet at sabihin, Madam o Miss Hanilet na lang, Miss Avancenia, noong July 19 ay may nabanggit ka. Binigyan niya sana ng warning. Pero, dahil galit siya kay Hanilet, pinabayaan niya. Alam ka naman si Hanilet ang mag-a-appeal niyan. Hindi si Hanilet ang mag-a-appeal niyan, ang lawyer, which is si Kaufman. Dahil siya ang binabayaran para magkaroon ng communication dyan sa loob ng ICC. Ano sabi? Mali. Pinagtatanggol ni Chipmunk. Ganun na nga palangga. Kaya nga, ang tanong natin, relasyon, kabit, ano bang eksena nila? Red flag na si Kaufman. Alam nyo, sabi nila, Marlica tinitira si Kaufman. Bakit hindi? Nasabi nila, titirahin sa sunod si Inday Sara. Binibilog kayo. Okay? Never ever mangyayari yan. Okay? Dahil na-meet ko naman si Inday Sara in person. At kahit papaano, may nakausap ko naman si Inday Sara at naniniwala ako sa kanya na one day, kahit sa sobrang busy niya, ay makikita niya ito. Kaya nga tayo ay katuwang ng mga yan eh. Sabi ni Janice De Blois, unfortunately tayo lang ang naaawa, kabaliktaran sa mga alputopera na nagkakamal ng milyones. Imagine mo, poprotektahan yung pambabastos. May sound mind ba sila? They claim that they're ganito, they're matalino, they're professionals. Really? Tama ba yan sa code of ethics o sa ethical standards ng isang abogado na tatawagin na, emotional distress lang kasi yan si Hanelet. Comical lang kasi yan si Harry. A fugitive yan eh. Irrelevant yan eh. You cannot say that. Pag sinabi mong professional ka. Pero kaya ang question natin, sino ang nasa likod ni Kaufman? Bakit kailangan siya mag-create ng division within the family? Kasi ang question na pinasa sa kanya o siya rin ang gumawa,
about the personal or internal disagreements within the family or within the pamilya. Wala namang iba eh. At sa sinabi niya, I'm sorry, parang I cannot elaborate. Mga kababayan, in the first place, kung matino kang abogado, kung totoong galing yan dun kay Chief Monk yung tanong, okay, pwede ba? Let's delete that. I don't want to create division within my client's family. So, delete that. Kasi you are protecting the emotion, the feelings ng pamilya ng kliyente. Dahil habang sinasaktan nila si Hanilet, sinasaktan nila si Kitty. At yan ay anak ni Pangulong Duterte. At do you think, mga alpot na mga bigatla na gusto magpasalugsog sa inyong mga bilat, ba't niyo salugsogan ng tambo yung bilat ni Alpotera para lalong mangate? Sa bawat pananakit nyo sa nanay ni Kitty, sinasaktan nyo ang kanyang ama. Natuwa pa kayo, nagdiwang pa kayo na walang bisita si Pangulong Duterte. Baliw lang ang nagsasang-ayon sa ganyan. Kahit na ayaw nyo sa tao, ang titignan nyo ang welfare ni Pangulong Duterte. Hindi yung vested or personal yung galit dahil gusto nyo ipasok si Alpotera para magpasalugsog sa loob at nangangarap na magkaroon ng conjugal visit. Huwag ka magsinungaling, Alpotera, dahil yan ang pinch mo. Base nagalaway-laway na ang bilat mo. Wala ka ba pwedeng iitot-itot dira sa tabi-tabi? Akala ko ba pinagmamalaki mo na may buto ka nga ginaano? Kung totoo, huwag ka magsinungaling, Alpot ka. Diba? Willing ka pa magbayad, diba? Para makapasok, para magpasalugsog, o para babuyin ang Pangulong Duterte? Yung mga nakapaligid kay Pangulong Duterte, pwede ba? Huwag nyo na pagtakpan ito. Alam nyo yan. Gusto nyo ba isa-isahin ko pa mga pangalan nyo? Yung mga cabinet secretary ni Pangulong Duterte. Alam nyo naman, itong alpot na ito, willing magbayad kay Kaufman. Kaya ito sabihin ko sa inyo, unahan ko na kayo, once na nakapasok niyan, ibig sabihin binayaran niyan si Kaufman. Bakit? Ano ipapakita mo doon? Sino ka? Para mapusya, sino kang espesyal na tao? O dahil isasangkapan mo, ay, ako nga pala si Kipay. O ako nga pala si Alpot. Kailangan ko pumasok kasi kailangan ko magpasalugsog. Huwag tayo maglokohan dito, tanginan nyo. Kaya na lang, ganon ang sanib puwersa nyo para sirain ang Maharlika. Sabi ko nga, try harder, Alpotera o bitch.